Gusto nating makaipon ng pera, magkaroon ng pera sa bangko, o makabili ng magandang bahay sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing masama yon, maganda yon. Pero kung sa sobrang desire mo na makuha yon, at yun na sinasabi mong success, yun ang definition mo ng success, masasabi ko sa iyo, masyado mong binababa ang definition ng success. I will tell you this. Okay? Ang successful person, okay, ay hindi yung nakuha mo lahat ng gusto mo at narating mo yung gusto mo marating. Ang successful na tao is a person na talagang mayroong isang solido at magandang pamilya. Amen. Yan po sasabihin ko sa inyo. Sa New Testament, lahat ng mga ginagamit ng tao ng Diyos, sinabi niya. Sabi niya gano'n, ang prerequisite sa isang tao ng Diyos ay yung magkaroon ng isang masaya at magandang pamilya. Okay? Gusto ko maunawaan natin to bilang mga anak ng Diyos ngayon, mga kapatid. There is no greater blessing in life than family. There's no greater things in life. Kahit na kayo ay tawag dito, meron nga isang meron nga isang lalaki, mayaman siya, nakita niya yung pumasok sa bahay. Okay? Ewan ko kung alam niyo yung story ni nakalimutan ko tuloy yung pangalan, yung story ng Pasko na nakita niya yung kanyang si Mr. siya, mayaman siya, pero isa lang siya, pero nakita niya yung sinipa niya na tauhan niya, mahirap lang. Nung nakita niya sa bahay, okay, dito, isang pobre ring tao lang, maliit na bahay, no? Pero nakita niya yung pamilya, bago kumain, nagpe-pray, masaya sila, nainggit siya. Sabi niya, ako meron lahat, pero ako'y malungkot. Okay? Pero sila masaya. Tandaan po ninyo mga kapatid, because that's the definition, that's the bar, that's the level na masasabi mong ikaw ay isang successful na magulang o successful na ama. Kung ikaw ay natutunan mong iyong mga anak, be able to pass on the values na natutunan mo sa buhay mo. Mga tatay, huwag tayo masyadong sa ating mga desire sa buhay. Maganda po 'yon. Pero kung nanakawin nito ang panahon mo sa iyong anak, baka katulad ni Eli. Sobra niyang hinawakan ang kanyang career bilang high priest and judge ng Israel. Nagbunga ito ng kanyang mga anak ay naging masamang mga tao. Okay? So, maybe he's guilty of preoccupied works. Mind niya, sobrang Pangalawa, ano ang naging kasalanan? Bakit naging wicked ang mga anak ni Because he is guilty of what? Of an out-of-the-way faith. Ibig sabihin, it's a wayward faith. Bakit ko sinabi ito? Hindi ito makikita basta pagka binasa nyo. Pero if you're going to study well, itong mga anak niya na si Pinehas at si Hofni, sila ay mga pari na rin. Priest na rin sila. Okay? Ibig sabihin, itong dalawang batang ito ay lumaking kasama sa templo ng kanilang tatay na si Eli. Sa umaga pa lang, nililinis nila ang templo dahil sila ay magiging priest. Darating ang panahon. Hanggang sa sila ay nagsilaki, okay? Araw at gabi, nasa templo sila. Wow! Pero kung bakit ko sinabi sa inyo, nagkaroon ng tinatawag na out of the way faith, ibig sabihin, na iba yung tema, yung punto ng kanilang pananampalataya. Sapagkat, obviously, si Eli, na tiningnan niya ang kanilang paglilingkod sa Diyos sa loob ng templo, tiningnan niya ang kanyang posisyon bilang pari sa loob ng templo, na hindi parang na ang tingin niya sa kanyang ginagawa doon sa loob ng templo ay parang trabaho o obligasyon. Hindi pribilehiyo ang tingin niya ron. They saw it as a work, as a job to do, not as a privilege. Kaya nag-wayward, naging out of the way faith itong si Eli. At yun ang nakita at nakalakihan ngayon ni dalawang anak ni Hofni at saka ni Pinehas.
na parang ang tatay ko, yan ang trabaho lang niya yan. Hindi niya naituro mabuti na ang paglilingkod sa templo, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi trabaho kundi pribilehiyo. It's our privilege. Kaya sabi ng salita ng Diyos, Hophni, his sons were what? Disregard the Lord God. Kaya dinisregard nila kasi para sa kanila, ang magtrabaho sa loob ng templo is just a way of living. This is our way on how we could earn money para mabuhay. And marami po ngayon dito mga kapatid ko, okay, sa panahon natin, ang ganun. Minsan, okay, ang anak natin, dinadala natin, okay, sa church. Pero, tingnan po natin, kinakailangan na hindi lamang ganun katulad ni Eli. Kinakailangan, ang pananampalataya natin ay hindi nawiweward at hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil ito po ay parang isang obligasyon lang. Kapag ang pagpunta mo sa church, kahit pag-attend mo sa church, di ba, pag sabihin natin, oh, Sunday na naman! Okay? Pagka obligasyon lang ang tingin mo sa church, may mga pagkakataon na hinahatak mo ang paa, pinipilit mo umattend sa church. Tama? Pero kapag ang tingin mo sa pag-attend ng gawain tuwing linggo, ay isang pribilehiyo para pumuri ka sa Panginoon, malaman mo ang salita ng Diyos, sasabihin ko pa sa'yo, okay, Lunes pa lang sabi ka na sa linggo. Kung ang nakikita mong paglilingkod sa Diyos, pagpapaawit, ushering, pagtugtog, o anumang bagay, kahit naglilinis ng church, kung ang tingin mo rito ay pribilehiyo, sasabihin ko po sa inyo, hindi ka mawawalan ng gana sa iyong ginagawa. Pero kung ang tingin mo rito ay isang trabaho, obligasyon, dahil walang gagawa, dahil dito ako inilagay, dito ako in-appoint, I will tell you, okay, ang iyong pananampalataya will be the same like Eli. It will going to be a wayward faith. Out of the way faith. Sapagkat nalulungkot ako, bakit ganito na lang? Hanggang dito na lang ba ako? Gusto ko maging pastor eh. Gusto ko nandun ako sa ano, ba't hanggang dito na lang ako? Okay, parati kang madidisappoint sa buhay, magpa-frustrate ka. Gusto ko maunawaan po natin, anumang bagay na gagawin mo para sa Kanya, ang lagay mo parati sa isipan mo, it's a privilege. Now, balikan natin to si Eli, because meron tayo,